sinasabi, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papurit, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan. Sila'y nilalangkong at pinapangatili. Aming Panginoon, tunay ngang ika'y karapat-dapat para sa papuri at pagsamba namin. Maging sa kalungkutan, problema, kasiyahan, ika'y laging nandyan upang gabayan kami lahat na tumaming sumasamba sa iyo, Panginoon.
pagkatawang ito na kami nagkatipon-tipon sa iyong pangalan, Panginoon ko. Tuloy ka namin, Panginoon, na tinadalangin kami sa inyo, Panginoon, na magaling sa ito, Panginoon, sabi dito, Panginoon, dalangin sa Panginoon, na tawag ko sa inyong likuran, Panginoon, kung ikaw siyang mahayag sa inyong kalagitnaan, Panginoon. Panginoon, tinadalangin po namin, Panginoon, kung kayo Panginoon na kitang karamihan sa amin, Panginoon, na hindi po kayo kaya sa inyong malapit, Panginoon. Tinadalangin po namin, Panginoon, na ako ng patuwarin, Panginoon. At tinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga kasamahan po namin na hindi po nakakalimutan, Panginoon. Tinadalangin po namin, Panginoon, hindi po ang mga pasabayang simbahan sa simbahan, Panginoon. Panginoon, nagpupagkalangin mo, Panginoon, na susunod pa ng mga bayan dito, Panginoon. Pinupuli ka ng pinasasalamatan. Kaparangan niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri ng Diyos. Hallelujah. So, sabi ni Tatay, masama ang panahon. Amen. So, kung kanina ang init-init, actually nung papunta kami rito, ang init. Pagkatapos nung pumunta kami sa Robinsons para sunduin sila, Brother Larry, doon yung pinakamalakas na ulan. Malakas ng ulan. Pero pagdating namin dito, wala. Pero puri ng Diyos dahil kung kailan nandito na tayo, saka pumatak ang ulan. Amen. Napakabuti ng Diyos. At yan ay pagpapala po. Amen. Ang ulan. Kasi ang init ng panahon, di ba? Ngayon medyo guminhawa tayo sa ating pakiramdam. Kung hindi, tulo pang pawis natin sa sobrang init sa ngayon. Amen. So salamat sa Diyos. Sapagkat sabi niya, ay kanyang pinasisikat ang araw at pinapapatak ang ulan sa mabuti at masama. Amen. So, ang masama, may iba mga kapatiran, pag ganyan ang panahon, naapektuhan. Sabi nga, if there's a way, there's a way. So, katulad nga ni Brother Gerald, di ba? So, from GMA, talagang motor ko papunta rito. So, nakakalungkot kapag halimbawa, andito lang tayo, kalapit lang yung church tapos wala tayo. So, nakakalungkot yun, di ba? Sa ating Diyos, dahil itong araw nito, tandaan po natin, kung sinasabi nga natin, paulit-ulit yung sinasabi, if we are saying that we love God, so kung mahal mo ang isang tao, di ba? Kahit na anong hadlang, di ba? Pupunta ka pa rin doon dahil mahal mo siya. Pero kung mahal natin ang Diyos, kahit na anong hadlang, pupunta ka. Amen? Sapagkat sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Unahin natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi tayo unahin ang Diyos. Amen? Pag hindi natin inunahin ang Diyos, kulilat din tayo sa Diyos. Amen? So, kaya, mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat ang bawat isa ay narito, sapagkat inuna natin ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sapagkat siya ang una sa ating mga buhay. Amen? So, hindi yan lang ang anumang sitwasyon sa ating pagsamba sa Diyos. Amen? So, mapakalandira tayo dahil unan lang yan. Sa ibang bansa, bala ang humaharang sa kanila. Sa Ukraine, ang mga churches underground. So, ilang buwan na sila, di ba? Halos 2 buwan na yung gera sa Ukraine. Ang mga Christian churches sumasamba sa ilalim na ng nasa underground na. Tayo nga, mapalag tayo, sumasamba tayo, malaya tayo. Amen? Pulin po ang Diyos at palakpakan natin siya sa kanyang kabutihan po sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo isang dili pong manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sapagkat napakabuti mo sa amin. Lord, salamat ikaw ang nagbibigay ng araw, ng init ng araw at ng ulan. Lord, dalangin po namin, alisin mo sa amin ang pagrereklamo, God. Pag mainit, huwag kami magreklamo, Lord, na mainit. Kapag umulan, huwag kami magreklamo na basa ang daan. Lord, dalangin po namin, turuan mo kami na magpasalamat sa lahat ng panahon. Lord, salamat sapagkat mapalad kami ay malaya, O Diyos, na nakararating sa simbahan. Lord, malaya kaming sumasamba. Hindi katulad, Lord, sa ibang countries, O God, katulad ng China, ng Ukraine, O God, na ang mga Kristiyano ay kailangan, Lord, harapin ang bala, harapin ang kamatayan upang sumamba sa iyo. Salamat, Lord, dalangin ko lamang ang banal, kayong patuloy na kumilos sa aming mga puso, lalo na sa mga kapatiran, O Diyos, na wala sa oras ito. Lord, kayo ang maglagay sa puso nila, O God,
na napakahalaga ng araw na ito ng pagsamba. Lord, dalangin ko naman kayo ang magbubog sa puso namin ng tunay na pagmamahal sa iyo. At Lord, pag-araw ng linggo, kayo ang unahin namin. Lord, hindi ang aming mga sarili. Salamat po aming Diyos. Alam po namin, kayong patuloy na magpapala sa mga kapatiran, O God, na kayo ang inuna sa kanilang buhay, O God. Kayo magpapala sa kanila spiritually, O God. Kayo magpapala sa kanila, Lord, physically, emotionally, and financially, O God. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala. Purihin kaming Diyos sa iyong papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Okay, so ngayon po ay nasa series pa rin po tayo ng ating pag-aaral. Ang topic natin ay Wealth of the Believer. Okay, so ang mga pagpapala o kayamanan ng bawat isang mananampalataya. Okay, so kung ang gobyerno po ay may pagpapala po na binibigay, di ba, sa ating mga kababayan na mahihirap. Anong tawag nila doon? Ano yung tawag nila sa ayuda yun? Meron sila na 4 Ps. Di ba meron silang 4 Ps? Tayong mga Kristiyano, meron din tayo. Tayo ay 3 Peace. Okay. So ano yung una na P na pinag-aralan natin? The first blessing is ano yung election? Nakalimutan na yung unang P. Pagpili. Amen. Di ba unang first blessing natin ay election o pagpili. Then pangalawa ay another P ay pagtubos or redemption. Nababasa mo yung ano ba? Isa. Okay, amen. So, puri ng Diyos dahil kasama natin si Isa sa araw nito. Amen. So, yun po, yung dalawang piece. Actually, sila, Sis Elsa, bahagi ito ng 4 piece. Tama? May 4 piece sila. So, sila, may 4 piece na, may 3 piece pa. Amen. Meron na silang blessing from the government. Meron pa silang blessings from above. So, unang P ay pagpili. Pangalawa ay pagtubos or redemption. Then, ang pangatlo ay, ito po yung pag-aaralan natin sa hapon ito. Third blessing is sealed or pagpata o pinatata. Amen. Sino dito ang may tattoo? Meron ba sino ng pagpatatu? Meron dito may tattoo? Wala. Uri ng Diyos. Kasi, kapag ikaw, noong unang panahon, di ba? Kapag ikaw ay may tattoo, ang ibig sabihin ikaw ay ex-convict. Ibig sabihin, ayun na, noon kapag ikaw ay may tattoo, ibig sabihin ikaw ay galing sa kulungan. Meron kang tatak, ikaw ay ex-convict. So mahirap ka na mag-trabaho kapag ikaw ay nanggaling na sa kulungan. Ganon. Bawal sa immigration din, di ba? Pag may tattoo. Pero ngayon, ang tattoo ay art na. Okay, halos yung buong katawan tinatukan na o tinatakan na, di ba? So, yun yung kaibahan sa ngayon. Pero, tinatatakal. Amen. So, ngayon, ang ating pangatlo po, and last sa ating series po ay yung blessing na seal or pagtatak or tinatakan. Amen. So, ang basehan po ng ating pag-aaral ay nasa ano pa rin tayo, Ephesians 1, at ngayon ay sa 1:13 po tayo. Amen. So, ang sabi po rito, sealed by the Holy Spirit. Sabi po, nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Sa English version po, sabi po, in Him you are trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen. So, ulitin po natin na sabi, in Him you also trusted after you heard the word of the truth. So, expound po natin yung isang verse na ito. So, isang verse po ang, pag-focus po natin. Sabi po, after you heard the word of truth. Okay. Saan po ba nagsisimula ang pananampalataya? Sa pakikinig. Amen. So, ang pananampalataya ay, sabi nga ni Pastor Ray, correction. Kasi yung iba sabi, pananampalataya daw ay ibinibigay ng Diyos. Okay? So, ang pananampalataya daw ay
nanggaling sa Diyos. Amen. So, ibinibigay ng Diyos. Sabi ni Pastor, ang ano doon, i-correct natin. So, ang pananampalataya, saan ba siya nagsisimula? Amen. Kaya nagsisimula ang pananampalataya ng isang tao. So, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Okay, kaya sabi po ni Apostol Pablo rito, after you heard the word of truth. Pagkarinig ng aral ng katotohanan. So, faith comes from hearing. So, ang pananampalataya po ay nagsisimula sa pakikinig. Sabi nga po sa Romans 10:17, sabi, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. So, tandaan po natin, ang pananampalataya po natin ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So, tayo, di ba tayo lahat ay mananampalataya nito? Amen. So, tayo ay nagkaroon ng pananampalataya. Paano? Paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? Dahil tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Kung hindi po tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, wala po tayo pananampalataya. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya po ay tumutubo sa puso ng bawat isa. Di ba? Ang salita ng Diyos ay katulad ng, ano katulad ng salita ng Diyos? Seed butil, di ba? Ito ay natatanim sa puso ng bawat isa at ito ay tumutubo. At doon nagsisimula ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya ay lumalago at tumutubo at ito ay lumalago. Amen? Sa kaya dapat ang pananampalataya ay hindi po nananatili na bansot o hindi tumutubo. Dapat ito ay tumutubo at lumalago. Amen? Balikan natin, sabi, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen? So, kaya importante rin, unang pakikinig at importante rin ay merong nangangaral. Kaya napaka-importante po na may pastor at merong mga evangelist at may mga Kristiyano na nangangaral ng salita ng Diyos. So kung wala pong mga ngaral o magsasalita tungkol sa salita ng Diyos, hindi po magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao. Amen? Kaya nga, napaka-importante, napakahalaga ng bawat isa sa atin na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Kaya mga kapatid, mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat sa pakikinig, nagsisimula at lumalago ang ating pananampalataya. Kapag hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay hindi lalago o magiging bansot ang ating pananampalataya. Ayun. Kaya nga, pag sa church, dapat ay nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kaya pag tayo ay nasa simbahan, dapat ay bukas o mulat ang ating mata, ang ating tainga, at ang ating isip sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya at doon lumalago ang ating pananampalataya. Doon lumalalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Try to observe sa church. Sa church lang. So, hindi tayo naghuhusga, hindi tayo nag-judge. Kapag ang isang Kristiyano sa church, pag halimbawa nasa church, hindi naman nakikinig ng salita ng Diyos. Pag nasa church, halimbawa, nasa church, labas ng labas. Di ba? Lalo na, halimbawa, nagsasermon yung pastor, labas ng labas, hindi nakikinig. Di ba? O kaya ay, kapag halimbawa ay merong Bible study, merong cell group, hindi naman nakikinig. Yeah? O kaya ay, may mga gawain sa church, hindi naman nakikinig ng salita ng Diyos. Makikita natin, kapag ang isang Kristiyano na hindi malalim o matibay sa salita ng Diyos, problema lang na malaki ang dumating sa buhay ay mabuhay. Di ba? Ang puno, compare natin sa isang puno. Ang isang puno, kapag siya ay hindi po matibay ang pagkakakapit sa lupa, kapag dumaan ang bagyo, ano mangyayari dyan sa puno na yan? Siya ay tutumba. Ganun din po tayo mga kapatid. Kapag tayo ay hindi lumalalim, hindi lumalago sa ating pananampalataya, dahil hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, dahil hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo lalago, hindi tayo titibay. At kapag tayo ay may dumating man na pagsubok sa ating buhay, ang dali natin bumagsak. Magle-left agad tayo sa GC.
Pag may problema lang, left the JC na. Mawawala na tayo. Pag may problema lang ayaw na natin sa church. Lalayo na tayo sa church, di ba? So, hindi dapat ganun, di ba? Kapag may problema tayo, the more tayo lumapit sa Diyos. The more tayo makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ito yung pinagdidiinan. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kasi ako personally, yun po yun po ang lalong nagpapatibay sa ating pananampalataya. So, mga kapatid, every day, sabi ko mga po sa inyo, alam niyo po ba, hindi sa nagmamalaki si pastor. So, nais ko lang po na maging halimbawa sa bawat isa sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? I would ask, who is the most busy person in this room? So, I would say, I am. Di ba? Sasabihin ko, sino ba pinaka-busy dito? Walang iba, kung ako sabi ko, di ba, kwento, si pastor, kwento, di ba? Sabi ko sa inyo, talagang 7 days a week, talagang nagtatrabaho sa kumpanya, nagtatrabaho sa pamilya, nagtatrabaho para sa Diyos. But still, I have time to study the Word of God. I still have time. Nagdi-devote po ako ng time para sa Diyos. Amen? Alam niyo po ba na ako ay nasa Book of Revelation na? Okay? So, natapos ko na po ang New Testament. So, ngayon ay nasa Revelation 2 na po ako this morning. Si Nanay Auring, nag-message palagi sa akin. Sabi niya, Pastor, tapos na po ako sa Book of Colossians. Ano na ang susunod? Diba kayo ba ay devotion? Nasa book, amen. Nasa Book of Colossians na po tayo. Kaya sabi ko kay Nanay, Auring, Nanay, ang kasunod ay, anong kasunod ng Colossians? Thessalonians. So, Thessalonians na. So, dapat, yun ang ayun mga kapatid, dapat ay magpakatibay tayo sa salita ng Diyos. Lalo na sa panahon natin, ang dami na ng mga maling turo, tiyak, maliligaw tayo. So, marami na, akala natin, pag nagsalita, Christian. Pag nag-pray, Christian. Pero hindi natin alam. Mga kapatid, may mga nanggagaya sa atin. Minsan sa kapitbahay namin, akala ko may nagba-Bible study na Christian. At ang panalangin, halos umiiyak na rin, nakatulad natin panalangin. Then, alam nyo kung ano sila? INC. Iglesia ni Cristo. So, akala mo ay akala mo Christian na Christian yung turo, at yung panalangin, kuhang-kuha na nila yung panalangin natin. So, yun mga kapatid. At lalo na, yung kay Eli Soriano, di ba? Wala na si Eli Soriano pero buhay pa rin, di ba? So, akala mo Christian na Christian yung kanyang pangangaral, pero maling turo. At yung sinasabi ni Pastor Ray ngayon, di ba? Ayoko lang ni Pastor Ray, siya yung siya yung tiyo niya, ninong niya, yung ating President-elect, si Bongbong Marcos, at tiya niya, si Araneta, na asawa ni Marcos. Siya yung sinasabi po ni Pastor na anong pangalan niya? Soriano, yan ang apelido niya. Ang pangalan niya ay asawa ni itong sana po yung supporter ko ni Gonzaga, asawa niya. Yung Soriano. Alam niyo po siya, sa Las Piñas ko, Paul Soriano, yun, Paul Soriano. Alam niyo po ba, ano po siya, Christian church po siya. Pero sila po yung nagtuturo na winarningan tayo ni Pastor, nagtuturo na hindi daw totoo ang impyerno. Siya yun, nagtuturo, nagkakalat ng maling turo na hindi totoo ang impyerno. Walang impyerno. So, yun po ang natin minsan, pastor na mismo nagtuturo ng maling aral. So, paano kung halimbawa, hindi tayo nakikinig, kaya dapat, yun, makinig. Pag nagsisermon, sino man, si Pastor Ray, Pastor Roland, si Banji, dapat nakikinig tayo ng salita ng Diyos sapagkat napakahalaga sa atin ito. Sapagkat kapag tayo ay walang aral ng salita ng Diyos, tiyak,
madali tayong maligaw. At dumating man ang mapagsubok sa ating buhay, madali tayong bumagsak. Amen? So kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, ano daw yung ating narinig? What we have heard? Sabi, ano ang ating napakinggan kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya? Sabi dun sa verse na binasa natin, after you heard the word of truth. So pagkarinig natin ang aral ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ba ay katotohanan? O lie? O kasinungalingan? Katotohanan. Katotohanan. Ang nais ko. Ayun ang ano doon. Kaya nga ang ano, di ba? Ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay katotohanan, di ba? Sapagkat ito, ang Diyos natin ay totoong Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. So ang Panginoon natin, ang Diyos natin ay katotohanan. At ang Panginoon Jesus ay salita, kaya ang salita ng Diyos ay katotohanan. Nakakalungkot mga kapatid, sa modernong panahon natin ngayon, na ang information is very accessible na sa atin yan, di ba? One click lang. At dali na natin makuha ng information because of the technology. Samantalang kami po noon, kapag kailangan namin pong mag-aral, kailangan pupunta kami sa library at magre-research po kami, kailangan kami ay magbukas ng mga encyclopedia. Ngayon ay napakadali. Okay. Kaya lang, ang nakakalungkot, sigurado ba tayo yung mga information na nasa internet ay totoo or fake? Okay. So nakakalungkot ngayon nalilito na tayo kung totoo ba o hindi yung mga binabasa natin. Mga kapatid, kailangan tayo ay maging maingat lalo na sa pagbabasa sa internet at lalo na sa social media. Dahil ngayon ay marami na nagkalat na kasinungalingan at fake news sa mga social media at sa internet ngayon. Okay? So kaya nga, kapag tayo ay halimbawa mag-share, lalo na kabataan, di ba? Mahilig tayo mag-share. Click, tapos mag-share tayo. Sabi nga, di ba? Think before you click. Bago tayo mag-share, dapat ay, ano muna natin? Pag-isipan ba natin, totoo ba itong isi-share ko? O baka peke itong isi-share ko? Actually, itong latest na nabasa ko sa Facebook. Meron ba sa inyo nakakita nito? Ayan. Meron na yan? May nag-share ba sa inyo nito? Nakita niyo yan sa Facebook? Okay. So, ayan. Ang sabi po dyan, okay. So, ayan pong yan. Nagkalat po yan sa internet at binasa ko. Okay. So, saan ko ano nakasulat dito? Bakit nandiyan si Queen Elizabeth? Okay. So actually, noong May 12, ito po naging viral po ito sa Facebook. Nag-post po dito, ito yung, ang tawag po dito ay code card ni Queen Elizabeth II. So, dito po, siya po yung British, kilala niyo si Queen Elizabeth? Yes, siya yung British monarch at kinongratulate niya daw si President-elect Ferdinand Marcos. Okay? So, na during this time, leading siya sa unofficial count ng 2022 presidential election. So, ang tawag daw po dito ay satire. Ang tawag dito, satire. So, hindi siya, though ano rin siya, fake news. Okay? So, pag sinabi kong satire, so ito ay ginagawa natin katatawanan yung tao o kaya ini-exaggerate natin o kaya nire-ridicule o kinukutya natin yung tao. So, parang dito, si Queen Elizabeth pinaglalaruan natin sa social media. Okay? So, totoo ba na siya ay nag-congratulate sa ating President-elect na si Ferdinand Marcos? Okay. So, actually, ito po ay lumabas po dun sa, ang naglabas po nito sa Facebook, yung solid BBM supporters. So, nasasabihin si Pastor, baka hindi ito pro-BBM. Hindi po, ano natin po dito ay, nais lang po natin na ipakita na yung kamalian, yung tinatawag na wrong information or fake news. Okay, so ang sabi daw dito, ang sabi niya dito, today, I wear red to express my congratulations to the Philippine President-elect
Ferdinand Marcos Jr. I know that he is a good leader. Unfortunately, the oligarchs are destroying his name. And the citizenship just keep complaining, said the quote card dated May 11. Then ito yung sabi, therefore I can say the Philippines doesn't have the worst governance. It has the worst citizen. So sabi niya, ang Pilipinas ay hindi po masama yung gobyerno. Ang masama daw yung mga tao. Tayo mga Pilipino ang worst. Diba? So, imagine, magagalit tayo kay Queen Elizabeth niyan, diba? Kung maniniwala tayo dito sa fake news na ito. So, ito ay nagkalat. Pero ang katotohanan po, kaya nga ako, nung mabasa ko siya, tinignan ko agad, totoo ba to? Okay, so, ang News 5, ano sila, nag-fact check sila. So, kaya nga, pag may nababasa tayo, dapat tayo ay mag-fact check. So, tignan natin, totoo ba ito? So, wala po ganitong report na yung ating si Queen Elizabeth ay nag-congratulate sa ating President-elect. At siya po ay 96 years old na hindi na siya maka-attend dun sa mga royal engagement niya. Isa ngayon eh. So, makakagawa pa siya ng ganito. Then, yung website. Yan, titignan niyo rin yung website, yung pinanggalingan ha. So, yung HortPQuiredNet, hindi po existing yun. Fake po yung walang ganong, wala pong ganong website. At ito pong photo na to, na suot niya yung red, ito po ay, ano po to? Kuha po ito ni Steve Parson nung May last year pa po. Nung mag-visit po, Queen Elizabeth sa Naval Base, Portsmouth, Britain. So, yun po, di ba? So, ibig sabihin, ito ay fake po. Yun. Tayo, halimbawa, lalo na, for example, supporter tayo ng ating presidente. Post tayo ng post. Hindi natin tinitignan. Then, kung titignan natin, balik mo dana yung picture. Actually, tignan po natin dito yung eto po, sabi niya, Queen Elizabeth II congratulates Marcos Jr. for warning. May maling spelling. At yung date, May 11, 2021. Oh, di ba? Nakita ko agad yun. Bakit mali yung spelling at yung date ay last year pa? Okay, so yun, di ba? So kaya nga po, kumbaga, warning sa atin. Tayo mga Kristiyano, huwag na tayo makisama sa pag-spread ng mga fake news. Actually, nakakalimod nga, minsan meron ka mga members ng KMDC nagpo-post ng mga fake news. Okay, so tayo mga Kristiyano, huwag na tayo makisama sapagkat tayo ay nasa panig na ng katotohanan. Amen. Yun yung katotohanan ang nais ko. Amen. Kaya nga po, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Kaya tayo mga nanampalataya sa Panginoon Jesus ay, tayo ay narinig natin ang aral ng katotohanan. Kaya tayo nanampalataya ay dahil narinig natin ang katotohanan. Ang gospel ba ay lie o kasinungalingan? Hindi po. Ito po ay katotohanan. Kaya tayo ay nagkaroon ng pananampalataya dahil narinig natin ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos, at ito po ay katotohanan. Amen. Sabi pa po, God's word is truth because Jesus is truth and Jesus is the embodiment of the word of God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan sapagkat ang Panginoon Jesus ay kapahayagan ng salita ng Diyos. At ang Panginoon Jesus ay katotohanan. Sabi ko diba sa John 14:6, sabi, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, nanampalataya ka sa katotohanan. Amen. Purihin ng Diyos. So kaya nga mga kapatid, so tayo ay hindi dapat maging spreader ng fake news or lies. Dapat tayo ay mag-spread ng truth o ng katotohanan. At walang iba kundi ang salita ng Diyos. Diba? Minsan, sa loob ng simbahan, diba? Meron ding spreader ng mga tinatawag na lies. Yun ay ang chismis. Ayan, yung mga marites. So, wala naman dito marites na. Okay, amen. So, minsan, di ba, merong mga, sabi ko nga, ako bilang pastor, di ba, kung halimbawa, papatulan ko lahat ng narinig ko na
na lies, di ba? So magkakagulo ang simbahan. Kaya nga, dapat huwag kayong makikinig. Kung halimbawa, meron tayong napakinggan na lies, so ano lang, atin na lang, huwag na nating ikalat sa iba yung mga lies na yun. Amen? So, atin na lang, sapagkat ang fake news o yung mga lies na yan ang sisira sa loob ng ating simbahan. Amen? So, balik tayo. So, the gospel of your salvation, sabi dun sa verse na binabasa natin, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. So, ano nga uli ang ebanghelyo? Tandaan po natin, dapat sinabing, ano ang ebanghelyo? Mabuting balita, gospel, o good news. Iisa lang po yun Iisa lang yun pag sinabing ebanghelyo. Kasi minsan pag nagtanong si pastor, nako-confuse kayo Pag sinabi niya, ebanghelyo, ano yun? Diba? Minsan mabuting balita, gospel, good news. Iisa po yun Ano po yun? Ano po yung ulit-ulit natin sinasabi? Si Kristo ay namatay, na inilibing, at muling nabuhay. Sa verse po natin matatagpuan yun. Andyan na ba? Okay. 1 Corinthians 15, 3-4. Sabi po, for what I received passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. So ito po ang mabuting balita. Tandaan po natin itong verse na to Ito po yung gospel. Ito po yung dapat na isinishare po natin sa iba. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. So ibig sabihin, ang gospel ay pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga mga kapatid hindi mahalaga ang kayamanan. Alam niyo, narinig ko na naman yan sa may-ari ng kumpanya namin So, napakayaman niya. Actually, ang company namin kasi nag-celebrate ng 23 years. Sinabi niya, mayaman siya, pero sabi niya, mahirap lang ako. Sabi niya, pero napakayaman niya. At sabi niya, yung kayamanan na meron ako ngayon, hindi ko yan madadala sa langit. Sabi niya, okay, baliwala yung kayamanan na yan. Amen. So, sapagkat ang kayamanan ay walang halaga. Yung kayamanan din sa lupa. Kaya nga, kung tayo ay nagbibigay ng mas mahabang panahon, di ba? If we are spending more time for wealth, so baliwala yung mga yan. Hindi tayo magiging masaya. So, dapat ay mas bigyan natin ng panahon ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan sa ating mga puso. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Sabi niya, binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. So, ang kaligtasan, ang gospel, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Wala nang ibang mas mahalaga. At sabi, na ang tinanggap ko rin. So, na si Kristo yung namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya, muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Amen. Ang sabi po ng Bible commentary, si Dr. Thomas Constable, sabi niya po, yung sa verse 13 po kasi, verse 12, may binanggit po si Apostol Pablo. Pwede natin balikan. Okay, balikan po natin yung Ephesians 4:12. 1:12 rather. Okay, tama, Ephesians 1:12. Sorry, hindi po siya 4:12. It's Ephesians 1:12. So, ano lang? Mali yung aking pagkatay. Ephesians 1:12 po yan. Okay. Sabi, in order that we who were the first to put our hope in Christ must be for the praise of His glory. Sabi, ang mga okay. Ito po ay, ang kausap niya po dito ay mga Hudyo. Okay, di ba, naikwento ko last time, sa church ng Efeso or sa Ephesus, okay, sa church na yun, merong dalawang lahi. Okay, merong mga Kristiyanong Hudyo at merong mga Kristiyanong Griego o mga Hentil. Okay, so kaya nga, ang kausap niya dito ay mga Kristiyanong Hentil at mga Kristiyanong Hudyo. Kaya sabi niya dito, we who were the first to put our hope in Christ. So ang tinutukoy niya rito ay ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo kasi, sila yung unang naglagay ng kanilang pananampalataya o pag-asa sa Panginoon Jesus. Natatandaan niyo po, hindi pa namamatay sa krus ang Panginoon Jesus.
Di ba? Ang bansang pinili niya, ang mga Hudyo, ay nakatingin niya sila sa pagdating ng Panginoong Hesus, nakatingin niya sila sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Tayo naman mga Hentil, tapos na namatay na si Kristo sa Kalbaryo, kaya tayo naman ay we looked back we looked forward doon sa death of Jesus Christ. Samantalang tayo mga Hentil naman, we look backward doon sa death ng ating Panginoon Jesus. So, ibig sabihin, pareho ay nakatingin. So, sila yung unang naglagay ng kanyang pag-asa o pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Pero, sabi nga, di ba, hindi po lahat ng mga Hudyo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Hanggang ngayon, may mga Hudyo, hindi pa rin sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas. Amen? So, then, sabi nito, Gentiles also had come to salvation when Paul wrote this epistle. Nung sinulat ni Apostol Pablo itong book of Ephesians, ang mga Hentil, yung mga non-Jews ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. So ang ginamit po ng Diyos na paraan upang ang mga Hentil ay makakilala sa Panginoon Jesus ay ang gospel. Okay, ito yung good news of salvation. Amen. So, ang mga Hentil, tayo po yun. Nang tayo ay makinig at manampalataya sa Panginoon Jesus, doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya napakahalaga po ng pakikinig sapagkat sa pamamagitan ng ating pakikinig, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Amen. So, sabi, this resulted in their salvation and their sealing by the Holy Spirit. So, ito na po. Dito na tayo papunta. So, nang tayo po ay manampalataya sa ating Panginoong Jesus, ngayon ay tinatakan na tayo ng banal na Espiritu. So, tignan po natin, balikan po natin. Sino ang pumili sa atin? Ang Ama. Diba? Sino ang tumubos sa atin? Ang Anak. At sino ang nagtatak sa atin? Ang banal na Espiritu. Nakita nyo? Yung work ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in our salvation. So, ibig sabihin, talagang hindi sila pwede maghiwa-hiwalay. At isa silang kumikilos para sa ating kaligtasan. Amen. So, tuloy po natin. Sabi po dun sa verse pa rin, having believed, you were sealed. Mula nang kayo magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. So, tandaan po natin nung manampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus, tayo ay tinatakan na. Okay. Ako po noon, nung ako ay binata pa, bago ako ikasal, sabi ko po sa inyo, parang nakwento ko na to before nagpapaalaga po ako ng mga baka sa Quezon. Kasi taga-ano po kami, Bicol, tapos may mga kamag-anak kami sa Quezon. Yung pong baka na pag-aari ko, ang ginagawa po nila, para malaman na ako may-ari noon, ay tinatatakan po ng asero sa piging. So may tatak siya. So ibig sabihin, kapag ninakaw yung bakang yun, alam na ako ang nagmamay-ari. Amen. So parang tayo, di ba? Ngayon, ay tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, sino ang nagmamay-ari sa atin? Sino ang nagmamay-ari sa atin? Ang Diyos. Ang Diyos na. So ibig sabihin, hindi na tayo pag-aari ng Diablo. Amen. So mula naman ang palataya tayo sa ating Panginoon Jesus, automatically, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. At yun yung pagtatak sa atin. At iso ay isa sa mga pagpapala sa ating mga Kristiyano. So may tataka na. Amen. So tinataka na. Sabi mo sa iyo katabi, may tataka na ng banal na Espiritu. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ikaw, Andrea, naniniwala ka na, tinatakan ka na ng banal na Espiritu, pag-aari ka na ng Diyos, ng Panginoon Jesus? Amen. So yun po So hindi lang tayo may buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, pag-aari na tayo ng Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, no one can take you out from my Father's hand. So wala na makaaagaw sa inyo mula sa kamay ng aking Ama. Amen. Nasa atin na lang yun. Okay? Di ba? So, wala na makakaagaw sa atin pero nasa atin na lang kung gusto nyo magpaagaw sa Diablo. Di ba? Kung halimbawa di ba? Pag-aari na tayo ng Diyos pero pwede pa rin, di ba? Pwedeng agawin pangsamantala ng ibig. Pero tandaan po natin once saved,
forever saved. So kapag tayo ay nanampalataya, yun ang ating paniniwala, pananampalataya. Kapag tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Jesus, tayo ay may kaligtasan. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Pwede tayong agawin pangsamantala. Ibig sabihin, hindi naman agaw na pagmamayari na tayo ng diablo. Hindi niya tayo maaagaw na sa kamay ng Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Pero tayo ay nakokontrol pa rin niya minsan-minsan. Di ba? Tayo ay nagkakasala, nagpapatuloy sa kasalanan. Pero yun ay choice natin. Di ba? Meron pa rin tayong free will or meron tayong choice kung ano yung gusto natin. Pero ang Diyos, tayo ay pag-aari niya na at hindi na tayo maagaw ng kaawa. At tayo ay pag-aari na ng Diyos at tayo ay mayroon ng buhay na wala nga, hindi na mawawala yun. Amen po ba? Amen. So yun po ang pagpapala na mayroon po tayo sa ating Diyos. Amen. So sabi po muli ni Dr. Thomas Constable, sabi niya, there are 59 references to the Holy Spirit in Ephesians. Sa book of Ephesians daw po, merong 59 references dito na tungkol sa Banal na Espiritu. Then, 1/4 po daw ng total references ng New Testament itong nasa book of Ephesians. Amen. So, ibig sabihin, ito ay mga nagtuturo tungkol sa Banal na Espiritu. Then, sabi po, yung tinatawag po na AV, Acceptable Versions, kasi may mga Bible na ina-acceptable yung versions, di ba? Kasi po, tandaan po natin na ang Bible natin, ilan po ang books ng Bible natin? 666. Okay, ilan ang New Testament? Ilan po? Sige nga, ilan? 27. Tapos ang Old Testament? Ilan? 39. At yung 39 plus 27? 66. Ayun ha. So, we have 27 books in the New Testament and we have 39 books in the Old Testament. So, total, 66 books. Actually, mayroon po isang namatay na itong bishop. Catholic siya. Napanood ko siya sa news ni Arnold Clavio. Tinanong siya ni Arnold Clavio. Sabi niya, Bishop, ilang books po meron sa New Testament? Sabi niya, ay sorry, matanda na ako, hindi ko na alam. Bishop po yun. Okay, so yun kaya nga, napakahalaga, alam natin. At tandaan po natin meron pong ibang Bible po ito yung may tinatawag na Apocrypha. Ang Catholic po, meron silang Bible na may Apocrypha. So hindi po 66 books ang kanilang Bible. Tayong mga Kristiyano at ang tinatawag na canonized, ang kinikilala na Book of the Bible, yung 66 lang other than that, hindi na po kinikilala na yun ay salita ng Diyos. So ginagamit pa rin po yun ng mga Catholic. At doon nyo po matatagpuan yung purgatory, doon sa ibang Bible na yun. Okay, doon yung may tool ng purgatory. So, ngayon, ito po yung book natin. So, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. So, sabi po, dun sa acceptable versions po, yung sequence po daw ng pagtatak, una ay hearing, tapos believing, after ng believing, sealing. Pero sinabi po ni Thomas Constable, sabi niya, hindi po ganun yung sequence After you hear, you believe, then after you believe, you will be sealed. Hindi daw ganun ang process or ang sequence. Ang sinasabi niya ay Acts 1:19-2. Sabi niya, sa Acts 19:1-2, sabi niya, while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. So, kausap niya po dito ay mga disipulo, sabi niya. And he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believe? So, sabi niya, natanggap niyo na ba ang Banal na Espiritu nang kayo ay manampalataya? So, ibig sabihin ni Thomas Constable, nang tayo ay manampalataya sa Panginoong Jesus, automatic, tinatahak tayo ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang Banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin. So, ito na yung tatak natin, may tatak na tayo. So, ibig sabihin, okay, kaya nga, pagdating po ng 7 years
tribulation, may another tatakan. Ano yung tatak na yon? 666, di ba? So, pero tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya ay aalisin na tayo sa pamamagitan ng rapture. Okay, so may maiiwan dito lahat ng mga hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus, lahat ng binabaliwala ang salita ng Diyos, binabaliwala yung kaligtasan na pinangangaral natin, ito ay maiiwan dito for 7 years. At dito na ang tatakan. Kapag hindi ka nagpatatak ng 666, ay pugot ulo. Para maligtas ka, kailangan pugutan ka ng ulo. Kailangan mamatay ka. Pero ngayon, di ba? Kung nais mo na maligtas, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Di ba? At ikaw ay malaligtas. Sa 7 years tribulation, para maligtas ka, kailangan ikaw ay mamatay para kay Kristo. Gusto ba natin yun? Hindi, di ba? So kaya nga, again, so ito yung panahon na dapat mas maging masipag tayo na magbahagi ng salita ng Diyos sapagkat kawawa ang miyembro ng pamilya natin na maiiwan sa 7 years tribulation. So yun na. Pag ikaw ay may tatak ng 666, sino ang may-ari sa'yo? Ang diablo. Pero tayo mga Kristiyano, may tatak tayo ng banal na Espiritu, kaya tayo ay pag-aari na po ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. So yun, Pastor, ano ibig sabihin ng sealed of by the Holy Spirit? Okay. So, what does it mean that Christians are sealed by the Holy Spirit? Okay. Sabi, when the Holy Spirit indwells a Christian, okay. So, tandaan po natin ha, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, nananahan na ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. So, di ba kaya nga, ang sabi, our body is a temple of God. Amen. So, templo na ng Diyos ang katawang ito. Kaya nga, halimbawa, yung katawan natin, di ba, na templo ng Diyos, pauusukan mo ba yan? Okay. Pauusukan mo ba yan sa pamagitan ng sigarilyo? Templo ng Diyos, pinauusukan mo ng sigarilyo? O kaya ay, templo ng Diyos ay nilalasing mo? Di ba? Nilalasing mo ng kung ano nung alak? O kaya yung templo ng Diyos, pinakakain mo ng mga hindi karapat-dapat, di ba? Yung makasisira ng iyong katawan. So, ibig sabihin, kailangan ay pahalagahan din natin. So, kung pinahahalagahan natin ang ating mga kaluluwa, dapat pahalagahan din natin ang ating mga katawan sapagkat ito ay templo ng Diyos at ito ang ginagamit natin sa ngayon, di ba? Sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung wala yung katawang ito, magpaglilingkod ba tayo sa Diyos? Hindi po. Kaya dapat ay pangalagaan din po natin. Amen. So, balik tayo. Sabi, when the Holy Spirit indwells a Christian, sabi niya, He's God's earnest money or pledge that the person will go to heaven. So ito po daw, ang banal na Espiritu, siya yung tinatawag na earnest money or pledge for the person will go to heaven. Ano po ba ibig sabihin ng earnest money? So ang ibig sabihin po ng earnest money, money paid to confirm a contract. Halimbawa, ako ay nakipag-kontrata kay Brother Gerald. Okay, so meron kami kontrata. Halimbawa, meron akong binili na lupain ni Brother Gerald. Okay, so meron akong paunang bayad sa kanya. Babayaran ko. Para, di ba? Halimbawa kasi, ibibigay niya na sa akin yung kanyang lupa na pinagbibili. Siyempre, hihingi siya sa akin ng paunang bayad para ibigay niya. Then yung susunod ay babayaran ko. Okay, so parang ganun po. Ibig sabihin, tayo ay binigyan niya ng paunang bayad. At yun ay ang banal na Espiritu. Siya yung pinaka-pledge. Pag sinabi namang pledge, ang ibig sabihin po ng pledge ay a solemn promise or undertaking. Sa batas po, ito po ay a thing that is given as security for the fulfillment of a contract. So para siguraduhin na matutuloy yung kontrata natin, bibigyan kita ng pledge. So ibig sabihin, ito na yung pledge ng Diyos sa atin na sigurado tayo na tayo ay pupunta sa langit sapagkat meron na tayong tatak ng banal na Espiritu. So ibig sabihin, ito yung ating passes papunta sa langit. Anong passes natin papunta sa langit? Ang tatak ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus, meron na tayong assurance.
o katibayan na meron tayong security, meron tayong seguridad. Ang banal na Espiritu ay seguridad natin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen? Diba? Kayo ba ay masaya na kayo ay meron tatak ng banal na Espiritu? Amen! Sapagkat, diba, meron na tayong assurance na tayo ay may buhay na walang hanggan at tayong lahat ay patungo sa langit. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Sabi ko nga, di ba? The Holy Spirit is the promise, the covenant, the oath for us that we will go to heaven. So ito po ang banal na Espiritu, ang promise, pangako, covenant, kasunduan, oath, sumpa, oath ay sumpa sa Tagalog, para katibayan na tayo ay lahat papunta sa langit. Sabihin mo sa iyong katabi, papunta ka ng langit. Amen? Amen. Lahat tayo rito ay papunta ng langit kung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Tayo ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Amen. Then, sabi, the Holy Spirit is our security that God will fulfill His promise to us. So, ito yung seguridad natin na ang Diyos ay tutupad sa Kanyang pangako sa atin. Yun po ang banal na Espiritu. Sabi, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amen! Amen! At amen. So, ang sino man manampalataya sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan at ang seguridad natin ay ang banal na Espiritu na nasa bawat isa na sa atin. Amen. Sabi nga sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Sabi sa Ephesians 4:30 sa Tagalog, at huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. So, ibig sabihin, sabi, huwag nating bighatiin. Huwag natin bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu. Paano natin nabibigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu? Dingin. Paano mo nabibigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu? Ayun, di ba? Paggawa ng kasalanan. Di ba? Kapag tayo gumawa ng kasalanan, napipighati, nalulungkot ang banal na Espiritu. Then, ano pa? Mark, kailan natin napipighati ang banal na Espiritu? Kapag? Okay. Diba? Kapag halimbawa, katulad dito, ngayong araw nito, kayo, yung mga nandito, napipighati nyo ba ang banal na Espiritu ngayon? O nabibigyan nyo ng kasiyahan? Nabibigyan nyo ng kasiyahan sapagkat kayo ay nandito sa araw ng panambahan. Pero, sorry. So, kung kayo o kung tayo ay wala dito at mayroon tayong mas inuna kaysa sa Diyos, nabibigyan natin ng kapighataan ang banal na Espiritu. Nalulungkot siya kasi supposed to be, sinasamba mo ako sa araw na ito Ito yung araw na ibinigay ng Diyos para sambahin siya Pero, iba yung inuna natin. Sorry sa mga wala dito. Okay, so, sorry, pero ito ang salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos Ang sabi, huwag niyong bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu. Nalulungkot siya kapag hindi siya ang una sa ating buhay. Amen? Kapag hindi siya yung priority sa ating buhay, ang banal na Espiritu ay nalulungkot. Nabibigyan natin siya ng bighati. Kaya nga mga kapatid, dapat siya ang una sa ating buhay. Kapag, tayo naman, si pastor naman, nakakaintindi naman si pastor, nakakaunawa pag sinabi, may mga kapatid na, pastor, wala ako sa Sunday. Nakakatuwa nga dito po sa sa KLDC sa Silang Kasi, magme-message sa akin, pastor, sorry po, wala po ako sa Sunday kasi ganito po. So, hindi ko naman pwedeng pigilan. Kasi tayo po ay meron tayong ugnayan sa Diyos. Ako bilang pastor, sabi ko, sige, kapatid, meron akong may message ako. Sabi ko, sis, pupunta ka ba? Sorry, pastor, hindi ako pupunta. Kasi meron akong iba na kailangan. So, bilang pastor, kung ako, pastor, nalulungkot, mas lalo na ang banal na Espiritu. Nagbibigay ng kalungkutan. Kasi, hindi siya paulit-ulit natin kinakanta. I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. Pero,
hindi naman siya yung priority natin. Pag Sunday, hindi ka nga mapunta sa church eh. Hindi mo nga ako inuuna eh. Diba? So, yun ang ano doon. Kaya nga, kung sinasabi natin, Lord, mahal kita. Diba? O, ikaw daw. Nakita, ikaw naman nakita ko kasi nakita ko yung girlfriend mo. Diba? Si Daniel eh, di ba? Mahal mo yung girlfriend mo, di ba? Kaya, hindi mo hinahayaan na siya ay magkaroon ng kung ba malungkot, di ba? Gusto mo laging happy yung iyong girlfriend. Pero yung mga ano ilan taon ka na, Daniel? 19. So nasa tamang age na. Yung mga below 18 hindi pa pwede mag-girlfriend Ayan. Yung mga below 18, hindi pa pwede mag-girlfriend. Si Dana nga, Ate Dana, ilang taon na si Ate Dana? Ilang taon na Ate Dana? 22 years old. Pero, hindi pa pwede. Okay, so, kailangan mo. Kaya hindi pa pwede. Siya, above 18 na pero hindi pa pwede. So, kailangan tapusin mo na yung pag-aaral. Magtrabaho muna bago mag-boyfriend girlfriend. Kasi darating at darating yan. Ibibigay ng Diyos yung tamang tao para sa atin. Amen? So, manalangin tayo. God will give us the right person first. Mga bataan, huwag kayo magmadali. May tamang panahon ng Diyos na ibibigay kung sino yung tamang tao para sa inyo. Amen? Oh, amen. So, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Di ba? Dahil Daniel, balik tayo kay Daniel. Dahil mahal mo yung girlfriend mo, di ba? Kaya, ang gusto mo, lagi siyang masaya at lagi mo, di ba? Ang gusto mo ay lagi siyang nakikita. Yan. Yes! Hinahatid pa siya. Si Pastor kasi nakita ni Pastor eh. Okay, so, ganun So, kung mahal natin ang Diyos, papakita natin. Kasi tayo pinakikita na natin sa mahal natin sa buhay, yung pagmamahal natin sa kanila eh. Si Gerald, di ba? So, nakita niya. Nasa likod kanina, nakita ko si Gerald. Di ba si Gerald, pinakikita niya yung pagmamahal na kay sis Joyce, di ba? So, ganun din tayo kung mahal natin. Ang ating Diyos, papakita natin sa Kanya yung pagmamahal natin sa Kanya at hindi natin siya bibigyan ng kapighatian. Amen! So, again, sabi ni Dr. Thomas Constable, sabi niya, when the Gentiles in view believe, God sealed them in Christ. So tayo, nang tayo manampalataya sa Panginoong Sus ay tinataka na tayo sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Tinataka na tayo sa Panginoong Sus. Sabi niya, this provided a guarantee of their eternal security. Sino dito ang merong mga insurance? Diba? Ang insurance kasi, kapag namatay ka, may matatanggap yung ano mo, family members mo. Parang ako, kumuha ako ng insurance, kaya na hindi ko natuloy. Wala na, paso na. Diba? Kasi pag namatay ka, yung family members mo may makukuha pera. Pero ang mas mahalaga, diba, ang pinakamahalagang insurance ay yung doon sa langit, diba? So ito yung siguro ka, kasi lahat tayo mamamatay, di ba? Ang mahalaga na i-secure natin ay yung ating buhay na walang hanggan. At sabi po, ang pagtatak ng Banal na Espiritu, ito ang nagbibigay ng guarantee, katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan. Mayroon tayong siguridad ng buhay na walang hanggan. Amen? Purihin ng Diyos, palakpakan natin ng Diyos sapagkat napakabuti niya sa atin at napakadami ng biyaya niya. Then, let us continue. Yun yung verse 13 po So, let us proceed to Ephesians 1:14. Sabi po sa Ephesians 1:14, na siya'y patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalatian. Sabi, who is the guarantee of our inheritance until the redemption, the purchased possession, to the praise of His glory. Amen. So, ito pa ang ibig sabihin po ng tataka. Since at the time Paul wrote indicate, ang ibig sabihin po, ito yung mga ibig sabihin ng tatak ng Banal na Espiritu sa atin. Number 1 ay security or seguridad. Okay, so kanina nabasa ko na yung Ephesians 4:30, sabi na, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. So, may seguridad tayo na mayroon tayo buhay na walang hanggan. Then second, sabi rito, anong ibig sabihin ng seal? Authentication through genuine or valid and approval.
So, sabi po sa John 6:27, do not work for food that spoils, but for food that endures the eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him, God the Father has placed His seal of approval. So, ibig sabihin, ang pagtatak ng Banal na Espiritu ay approval. Nag-approve na ang Father na, okay, si Gerald, papunta ng langit yan. Si Sis Joyce, papunta ng langit yan. So, bukod sa seguridad, ito ay merong approval ng ating Diyos. Di ba? Halimbawa tayo ay pupunta sa ibang bansa. Kailangan ay merong approval ng immigration. Kasi hindi ka pwede pumunta sa ibang bansa nang walang tatak o walang approval ng immigration. Okay? So, tayo, mayroong approval na tayo ay makakapunta sa langit. Hindi man tayo makapunta sa ibang bansa, pero mas maganda pupuntahan natin. Tayo ay patungo ng langit, mga kapatid. Amen. Then, third, genuineness. So, truthfulness. Sabi sa John 3:22-33, sabi, He testifies to what He has seen and heard, but no one accepts His testimony. Whoever accepted it has certified that God is truthful. So ito po, ang Banal na Espiritu, ang seal sa atin ay nagbibigay ng yung genuine or katotohanan. So ibig sabihin, okay, so minsan kasi may mga tatak sa, okay, so naalala ko tuloy yung kaso namin ngayon sa company. Kasi yung aming may-ari ng namin, company, bumili siya ng lupa, peke pala yung deed of sale. So, may tatak pero peke. Okay. So, ibig sabihin, yung tatak natin na Banal na Espiritu, hindi ito peke. Ito po ay genuine. Ito po ay totoo. Amen! So, hindi tayo, ang Diyos ay hindi nagbibiro, hindi nag-YouTube. So, ibig sabihin, katotohanan na tayo ay may buhay na walang hanggan at katotohanan na tayo ay patungo ng langit. Amen! Puri ng Diyos. Then last sabi, and ownership. So, ang ibig sabihin ng tatak ay ownership o pag-aari. Sabi sa 2 Corinthians 1:22 sabi, set this seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Amen. So ito, ang tatak ng Banal na Espiritu ay pagpapatunay na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, pag-aari ka na ng Diyos. Amen. Puri ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Sabi ni Dr. Thomas Constable, God seals the believer by giving him or her the indwelling Holy Spirit. Gives the Christians in Christ. Amen. So ito ang pagpapatunay na tayo ay may Banal na Espiritu at ang Banal na Espiritu ang siyang nananahan sa atin. Then sabi niya, the Holy Spirit indwelling presence is a pledge of all that God will give us as His children. So ito yung pangako ng Diyos na ibibigay niya kung ano yung pinangako niya sa atin. So ang pangako niya ay buhay na walang hanggan, then mayroon tayong buhay na walang hanggan. Actually, ang Diyos ay may pangako din sa mga Hudyo. At kung ano po yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo, yun din po ang kaniyang pangako sa atin na mga hindi o mga Kristiyano na hindi Hudyo. Amen. Sabi sa Ephesians 1:11, sabi niya, all the blessings that Paul spoke of become the possessions of both Jewish and Gentile believers. So, kanina, di ba, kinuwento ko sa iyo, may Jewish believers, may Gentile believers. Pero ito pong biyaya ng Diyos ay para sa Jewish and also Gentile believers. Tayo po ay mga Gentile believers. Amen? So, maliwanag po ba yung 3Ps? Ano nga po yung 3Ps natin? Sum up po natin. Yung wealth or blessings for all believers. When the first blessing is election or pagpili. Then the second blessing is redemption o pagtubos. And third and last is sealed by the Holy Spirit o pagtala. Amen. So, again, nakita natin, napakabuti ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay sama-samang kumilos para sa ating kaligtasan.
para magkaroon tayo ng seguridad na tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen! Sa Diyos ang papuri. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos sapagkat napakabuti niya. At ito ang makalagahan nang nandito kayo. Sapagkat ang bawat isa ay mayroon ng assurance. Kayo ba ay may assurance o katiyakan na pag tayo ay namatay ay may buhay na walang hanggan? Amen! So lahat tayo, ang hawakan natin ang pangako ng Diyos na sino mang sumampalataya sa Kanya ay di na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo may tatak na ng banal na Espiritu na tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen! Napakabuti ng Diyos. Tayo ay sandali pong manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga biyaya sa amin na mga lingkod mo na kami na mga mananampalataya. Salamat Lord sapagkat pinili mo kami, Amang Banal. Hallelujah. Salamat Panginoon Jesus sapagkat tinubos mo kami ng banal ng mong dugo. Salamat Banal na Espiritu sapagkat tinatakan mo kami. At sa pamagitan ng iyong tatak ay may katuparan ng pangako na kami ay may buhay na walang hanggan sa piling ng aming Panginoon Jesus. Salamat sa iyong mga salita. Tunay na napakabuti mo, Banal na Espiritu. Salamat sa iyong pagsama. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat ay magsabi na, Amen! At Amen. Puri po ang Diyos.
Amen. Purihin natin ang Diyos, lalo na sa buhay ng ating praise and worship team. Salamat sa Diyos sapagkat kayo ay kalab ng Diyos. Patuloy na gamitin niyo yung inyong mga talent upang patuloy na maitaas natin ang Diyos sa ating simbahan. Amen. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating praise and worship team. At sa pangunguna ni Brother Larry. Salamat po aming Diyos. Purihin ka, purihin ka. Lord, napakabuti mo. Lord, maraming salamat sapagkat tunay na dakila ka. Salamat, Banal na Espiritu, sapagkat kayo ang nagdala sa amin sa lugar na ito, God. Upang kami, ang Diyos, ay sama-samang sumamba at magpuri sa iyo every Sunday. Lord, salamat sa aming praise and worship team. Salamat sa buhay ng kabataan ito, sa buhay ng mga bahagi, O God, ng aming praise and worship team. Lord, dalangin ko lamang ang banal ng aming mga kabataan ito, ang mga lingkod mong ito. Lord, patuloy na hubugin mo, O Diyos, ang kanilang mga talento. Dalangin ko, O Diyos, kayong patuloy, O God, maghubog ng kanilang mga puso. Dalangin ko, aming Diyos, naway ang puso nila, O God, ay patuloy na gawin mong tama sa iyong harapan. Upang mong banal patuloy na ikaw ay maitaas nila sa kanilang buhay. Lord, dalangin ko ang mga kabataan ito, God, hallelujah, kasi ang future, O God, leaders ng aming church. Lord, dalangin ko patuloy na samahan mo sila. Lord, pagpalain mo ang mga kabataan ito, God, hallelujah. Lord, we pray, O God, for Daniel, O God. We pray for Matthew, O God. We pray, O God, for Mark. We also pray, Lord, for England, O God. We pray for Taz. Lord, we pray, O God, for Andrea, O God. And also, Lord, we pray, O God, for Andre, for Lara, O God, for Jeff, for Ari, O God, and also, God, the other members, O God, of praise and worship team. Lord, we pray for Sis Elsa, O God, for Sis Malu, O God, and also, O God, we pray for Sis Marian, O God, Heavenly Father, pray, O God, also, Lord, for Sis Irene, O God, hallelujah, and also, Lord, for Brother Larry, O God, that you're using, O God, to lead these young people, O God, this group, O God, to give you praise and to give you glory, O God, every Sunday. Heavenly Father, I pray, O God, to bless the life, O God, the lives, O God, of these people, O God. We pray, Heavenly Father, to strengthen for their faith, O God. We also pray, God, Lord, to root their faith, O God, with you, O God. Lord, maraming salamat. Napakabuti mo, kapagkat kayo ang banal ang patuloy, O God, na nagbibigay, O God, ng mga talento sa aming simbahan. Alam ko po ang banal, binigay mo sila, kapagkat nais mo, O God, na ikaw ang patuloy na mapapulingan at maitaas sa simbahan ito. Lord, patuloy na hukumin mo, O God, ang puso nila, O God, patuloy na maibigay nila, Lord, yung best nila para sa iyo. Salamat, aming Diyos, alam po namin, kayong patuloy na magpapala sa mga kabataan ito. At dalangin po namin ang banal, maging si Dana Rose, O God, maging ang banal si Isa, na ginagamit mo rin, Lord, O God, sa ibang ministeryo. Dalangin po namin, O God, patuloy na gamitin ko sila, O God, sa simbahan ito. Lord, dalangin po namin, tumawag pa kayo na maraming kabataan, O God, sa simbahan ito na maliligtas. Maging na mga nanay, ng mga tatay, O God, hallelujah, na maglilingkod sa iyong simbahan. Lord, dalangin ko ang pagpapalang spiritual ay patuloy na ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin po namin yung mga kapatiran na hindi namin kasama sa hapon ito, sa anumang kadahilanan. Lord, kayo na kababatid. Lord, dalangin ko lang mo ang banal, kayo ang maglagay sa puso nila, O God, na higit na mahalaga ang araw na ito kaysa sa anumang bagay. Lord, turuan mo kami, tulungan mo kami, O God, hallelujah, na ikaw ang maging priority namin every Sunday, O God, hallelujah. Lord, hindi na kami pupunta sa church na to kung kami ang banal ay nakahiga na sa banig ng karamdaman. Lord, habang may lakas kami, turuan mo kami, O God, na maglingkod sa iyo, God, na magbigay ng oras sa iyo, God. Lord, huwag mong hayaan, O God, na kung kailan kami mahina na, doon namin sasabihin, O God, na kami ay maglilingkod sa iyo, O God. Lord, dalangin po namin na
residents of God, of this community of God, upang ang banal sila man of God ay magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Langit ko, Lord, ang mga salita na kanilang narinig ay maging seed of God sa aming mga puso upang sila of God ay magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong muling pagsama sa amin. Salamat sa iyong patuloy na pagpapala sa amin spiritually. We pray, Heavenly Father, God, to bless us, to strengthen us, O God. And Lord, we pray, O God, help us, O God, whatever your challenges we will face, O God, this coming week. Heavenly Father, be with us, help us, O God, strengthen us, O God. Maraming salamat, Lord, tunay na napakabuti mo. Ang pagpapala, ang patuloy na pagkalinga, O God, hallelujah, ay pagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, sa iyo namin muli binabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Dalangin po namin, Lord, sa susunod na linggo, muli mong kaming samahan agad upang ikaw ang patuloy lamang maitaas dito sa KLBC sila, O God. Salamat po aming Diyos, sa iyo lamang ang papuri at parangal sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi na,